At kaugnay pa rin po ng pagbagal ng inflation rate sa bansa ay makakapanayan po natin sa telepono ang financial analyst na si Mr. Astro Del Castillo. Magandang hapon po, Ginoong Del Castillo. Si Princess Abiba po ito. Princess, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Alright. Sir, ano po ba yung mga bagay na kinukonsidera kung bakit po bumagal ang inflation rate nitong Nobyembre? Princess, may inflation basket. Ito ay minimension ng gobyerno o kaya ng National Statistics Office, no? Iba't ibang sektor yan, agrikultura, no? Andyan yung mga food, no? Halos lahat ng sektor ng ating ekonomiya ay minimeasure yan, no? Kung galong kataas ang or kabilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Okay. Sir, kung ang naman po, no, pangkalahatang antas po ng presyo, inflation rate ay tumataas naman po, ano naman po yung posibleng epekto nito sa purchasing power ng mga mamimili at bakit po? Well, since ngayon bumababa siya, no? Since sa bumababa siya, mas mababa supposedly rin yung prices ng basic goods and services. Tingin natin mas malakas ang purchasing power ng Filipino, no? Dahil mas may kakayahan siya na bumili ng mga bagay-bagay sa mas affordable na presyo. Okay, sir, para naman po sa mga negosyante, no, sa pagkakalam niyo po, ano po yung naitutulong po ng pagbaba ng inflation rate na ito? Well, basically kami sa finance, no, mas ine-expect namin na posibleng ang Bangko Sentral magbaba pa rin ng interest rates, no. Ito ay mabuti sa ekonomiya in a sense that yung mga gustong mag-expand na businesses ay mas makakahiram ng mas mura, no, sa mga financial institutions, no. Dahil as a consequence ng pag-adjust na pababa ng Bangko Sentral ng rates, no. Basically, this gives more elbow room for BSP to lower down the rates, no, which will be more conducive to so-called loan growth and expansion of business. Alright, sir, panghuling katanungan na lang po. Tingin niyo po, stable po ba yung lagay na inflation rate natin sa bansa at bakit po? Yes, ito naman ay nasa within expectations namin, no. Andito naman talaga yung inaasahan natin na especially may pa ring global financial crisis, no. Wala rin naman mga masyadong mga major factors na talagang makakapagpataas ng presyo ng langis, no, or ng mga pagkain, no. Kaya tingin natin na we can characterize it as stable, and the expectation namin for this year and for next year, halos talagang low inflation lang rin tayo. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mr. Astro Del Castillo. Salamat po, mabuhay kayo.